Let us open our Bible on Job chapter 8, verse 7. Praise the Lord. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Yes. So ito po yung buhay ni Job sa Bible. Sinabi dito, kahit ang iyong panimulain ay maliit, subalit ang kahuli-hulihan ay napakalabis na ito'y nag-i-increase o lalong lumaki. Now, alam natin si Job, sa simula ng buhay niya, mayaman siya. Hindi siya basta-basta na tao. Mayaman itong taong ito. Mayaman sa material. Mayaman sa mga ari-arian. Mayaman sa lahat ng mga animals. Dami niyang kamilyo, dami niyang karnero, dami niyang baka. Mayaman itong taong ito. Subalit, siya po'y tinanggalan ng lahat ng kayamanan. Namatay yung kanyang lahat ng mga tinatangkilik niya halos naubos. Kaya doon nagsimula na kahit maliit, pero ang kahuli-hulihan malaki, dakila. Ngayon, ano ang aplikasyon sa buhay natin sa mensahe na ito? Dati tayo, hindi man tayo mayaman sa pera, hindi man tayo mayaman sa lupa, hindi man tayo mayaman sa ating hanap buhay, pero mayaman tayo sa kasalanan. Mayaman tayo sa kamunduhan. Mayaman tayo sa bisyo. Mayaman tayo sa lust of the eyes. Mayaman tayo sa lust of the flesh. Mayaman tayo sa pride of life. Nung dumating ang Ibanghilyo sa buhay natin, tinanggalan tayo lahat yan. Naging pobre tayo sa mga bagay na dati nating abundansya tayo doon sa lahat ng mga kasalanan na yung pala ay patungo sa kapahamakan ng ating kaluluwa. Kaya hanggang ngayon, hindi na ibinalik ng Diyos yung kayamanan natin noon sa kamunduhan, sa kasalanan, sa kalikuan, sa gawa ng kadiliman. Hindi na yun binalik. Nanatili tayong pobre sa mga bagay na yan. Pero magtiis lang tayo. Magpigil lang tayo. Huwag na nating balikan yon. Sapagkat kahit ganito ang ating buhay, nagtitiis tayo. Pero sa kahulihan, napakalaking magiging ating estado sa kadakilahan ng pagpapala ng poong may kapal na lumalang sa lahat, kung saan wala na tayong kamatayan, wala na tayong kapobrihan, wala ng kahapisan, wala ng lahat ng ano pa mang tinitiis natin dito sa mundo, iniinda natin dito sa mundo. Wala na yan lahat. Pero manatili tayo na wala yung mga bagay na dating abundansya tayo sa mga kalikuan, kasalanan. Yan ang maganda sa buhay natin. Praise the Lord. Bakit? Ang gusto ng Diyos, binibigyan tayo ng magandang final na end ng ating magiging eternal state. Yung bang ang pananaw ng Diyos, napakalayo, napakalawak, na gusto niyang i-impart sa atin. Gusto niyang i-share sa atin yung heavenly wisdom na yan. Kaya nga the Bible says, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya ang Diyos ngayon, ini-impart niya sa atin yung wisdom. Bagamat pobre tayo sa mga kalukuhan, bisyo, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, tinanggal na yun eh. Sa nangyari kay Job, tinanggalan siya lahat ng kayamanan eh. Pero yung kanyang relasyon sa Diyos, hindi natinag. Pero yung kanyang relasyon sa Diyos, lalong tumibay. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos, lalong matatag.
tingnan mo ang kahulihan ng buhay niya mas greater kaysa sa mga nauna sa kanyang kalagayan. So ganun ang magiging outcome sa buhay natin pag tayo nanatili, wala na sa lahat ng mga tinanggal ng Diyos sa atin na ating mga kayamanan noon. Mayaman tayo sa pride of life. Mayaman tayo sa kamunduhan, mayaman tayo sa kalikuan, ungodliness, worldliness. Tinanggalan tayo lahat. Kaya, ang gusto lang ng Diyos, yung ating magiging huli ay maigi kaysa ating kalagayan noong unang panahon na temporary lamang, panandalian lamang, subalit ang dulo noon ay walang hanggang kahapisan. Basahin natin anong sinabi. Deuteronomy 32 verse 29. Praise the Lord. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Yan. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Na magpakatalino kayo at maintindihan ninyo ito at ma-consider ninyo ang inyong latter end. Yung huli na final sa bahagi ng ating buhay. Yun ang dapat nating pagtuunan ng focus, pagtuunan ng paghahanda, pagtuunan ng pansin. Hindi yung panandali ang ligaya, panandali ang kasarapan sa buhay, panandali ang mga bisyo, panandali ang mga paglakad sa garbo, pride of life. Alam mo kasi yung pride of life, masarap sa feeling eh. Pero sabihin ko po sa inyo, wag na natin yan. Iwanan na natin yan. Yung kayabangan, wala na yan. Basura na natin yan. Tinanggal na yan ni Jesus sa buhay natin. Lahat ng mga, yung tatlo na ikakapahamak ng buhay ng tao na pinapain ng dyablo. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Tinanggal ng Diyos yan sa buhay natin. Dahil tinuruan niya tayo sa kanyang ibanghilyo. Wala na yun. Tinanggal na yun ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ating i-consider ang ating latter end. Para kang nag-aaral. Gusto mong mag-graduate? Gusto mong makapasa ng board? Gusto mong maging professional? Gusto mong makatrabaho ng maganda? Anong iwasan mo? Iwasan mo muna ang pag-uyab-uyab. Iwasan mo muna ang bisyo. Iwasan mo muna ang galibanting. Iwasan mo na ang kasarap-sarap dyan sa mga bulakbol, barkada doon, barkada dito, bisyo doon, bisyo dito. Iwasan mo lahat yan. Pero yung hindi umiwas, hindi nakagraduate. Yung hindi umiwas, yung latter end nila, standby pa rin dyan sa kanto. Yung hindi talaga nag-alis sa kasarapan sa buhay, inuna nila yun. Maaga pa, beer na. Maaga pa, sumsuma na. Maaga pa, tawanan na sa kalasingan. Maaga pa, nandyan na ang mga kalukuhan. Anong nangyari sa latter end nila? Maaga silang namatay dahil may mga sakit na sa atay. Wala silang naiwan sa kanilang pamilya kasi hindi nga nakatayo ng bahay, naubos sa bisyo, naubos sa sugal. Kawawa yung asawa, kawawa yung mga anak, yung latter end nila. Yan, material lang yan. Ano pa kaya yung tinatanaw ng Diyos na mas malawak ba dyan? Kaya sa buhay natin, magtiis tayo. Magtimpi tayo sa sarili natin. Basta, wag na nating balikan yung kayamanan natin sa mundong ito na taglay natin noon na akala natin yun na ang ating magiging living o yun na ang magiging takbo ng buhay natin. Bisyo dito, bisyo doon. Lahat-lahat ng mga kamunduhan, yung pala, papuntang kapobrihan. Ito, dito tayo sa example na sa buhay ni Job. Tinanggalan lahat siya ng mga kayamanan. Pero, yung relasyon niya sa ating Panginoong Diyos, hindi niya sinira. Pinagtaguyod niya. Kaya yung end niya mas greater kaysa nauna. Yan din ang mangyayari sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya maging wise tayo.
na i-consider natin yung latter end natin. Basa pa, anong dapat nating gawin? Proverbs 19:20. Praise the Lord. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. Yan. Makinig kayo sa payo, tanggapin ninyo ang instruction para kayo maging wise sa inyong kahuli-hulihan. Laging na-mention dito yung kahuli-hulihan, yung pinaka-final ng ating kalagayan. Yun ang tinitingnan ng Diyos na hindi tayo mapunta sa eternal death, second death. Hindi tayo mapunta sa gnashing of teeth. Hindi tayo mapunta sa wailing doon sa impyerno. Lahat ito accurate, lahat ito totoo. Hindi ito katang-isip, hindi po. Alam mo, ang Diyos, pag magsalita dito sa kanyang salita, totoo lahat. Pag sinabi niya, pagkainin niyo yan, mamamatay kayo. Totoo. Babahain ko ang mundo. Totoo. Susunugin ko ang Sodom and Gomorrah kung wala akong makita at least 10 na matuwid. Totoo. Ang tao, ganito na lang ang limit ng buhay, 70, 80. Totoo. Bago ang nagbaha, nangako ang Diyos, 120 na lang ang buhay, totoo. So kung ano ang itinalaga dito sa banal na salita ng Diyos, totoo lahat yan. Pasalamat nga tayo dahil sinasabi niya ang mga bagay na dapat nating malaman kasi ayaw niya yung latter end natin masisira lang. Kaya maging wise tayo, maging matalino tayo sa buhay natin. Anong klaseng instruction ang tatanggapin natin ngayong gabing ito? Na dapat nating pakinggan ng counsel na yan. Dapat nating tanggapin yung instruction na yan. Ano ang nangyari nung unang panahon dito? Alam mo kasi ang Old Testament, Job is Old Testament. Ito namang babasahin natin ngayon, Old Testament. Malaking aral ito na ginawa ng Diyos. Ginawa niyang literal noon para sa ating panahon ngayon, i-apply natin sa spiritual. Praise the Lord. So ano ngayon ang ating nakita na aral na maging counsel, instruction para sundin natin, para yung latter end natin maganda? Basahin natin, ano ang instruction? Basa. Deuteronomy 8:16. Praise the Lord. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. Yan. Ano ang sinabi? Na nagpakain sa inyo sa ilang ng mana, na hindi magpakailan pa man nalalaman ng inyong mga ama, upang kayo'y ipakumbaba, kayo'y ipakumbaba para subukin kayo, para gawan kayo ng kabutihan sa iyong bandang huli ng inyong buhay. Latter end na naman. Praise the Lord. Yan ang concern ng Diyos sa buhay natin. Hindi concern ang Diyos sa ating temporary na kalagayan kasi mabilis lang. Hindi concern ang Diyos sa buhay natin sa lupa. Alam niya, naked we were born, naked we will face the Lord. Hindi masyadong concern ang Diyos sa buhay natin sa sanglibutang ito. We brought out nothing into this world. We carry out nothing out of this world. Wala tayong dinala. Nung ipinanganak tayo, wala tayong makukuha pag harap natin sa Kanya. Ang concern masyado ang Diyos yung latter end natin. Yung finality, yung pinaka-forever na ating state or sitwasyon or status na hindi ka na maalis dyan. Ayaw niyang maimpirno tayo. Alam niya, pag naimpirno ang tao, hindi ka na maalis dyan. Tingnan mo ang Bible. God hath no pleasure in the death of the wicked. Maari lang ang wicked bago mamatay magsisi. Huwag kang mamatay. Magsisi ka, huwag kang mamatay. Magbagong buhay ka, huwag kang mamatay. Yun lagi ang bukang bibig ng Diyos. Praise the Lord. Yung latter end na yan. Kasi ang totoong kamatayan, yung latter end pag na-impyerno ka, yun ang totoong kamatayan.
At ang totoong buhay, yung latter end din, doon sa kanyang kaharian. Yan ang pinaka-importante. Alam mo kung ang ating pananaw malapit lang, wala tayong wisdom. Yung ating pananaw dito lang, kaya nga sinabi dyan sa Bible, if in this life only you have hope in Christ, you are of all men most miserable. Kung sa buhay lang na ito ang concern mo, ikaw na ang kaabag-habag ng mga tao sa mundong ito. Kasi yung latter end mo, hindi mo inisip. Yung latter end mo, hindi mo kinonsider. Kinakailangan gawin kang pobre ng Diyos sa lahat ng kamunduhan, kasalanan, para yung latter end mo will be increased. Ganun yan. Praise the Lord. Hindi kayo nandito ka na kay Jesus, ma-pride ka pa rin. Nandito ka na kay Jesus, pag may tukso, tumutuka ka pa rin. Nandito ka na kay Lord Jesus, pag hamunin ka ng lust of the eyes, pumapatol ka. Nandito ka na kay Lord Jesus, hinahamon ka sa lust of the flesh, pumapatol ka pa rin. Anong klase yan? Mayaman ka pa rin sa kasalanan. Wala na yan sa buhay natin. Taken na yan eh. Yan yung sinabi dyan eh. Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. At ang inilagay ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang righteousness, ang kanyang holiness, ang kanyang uprightness. Yan na yun. Para yung latter end natin. Kaya sinabi dito, pinakain kayo ng mana na hindi alam ng inyong ama. Para kayo ipakumbaba, para kayo ihambol, para kayo subukin, para magkakaroon kayo ng magandang latter end, magandang huli sa bandang buhay ninyo. Ano yung mana? Mana, isa itong parang flour, harina, galing sa langit na pinapaulan sa lupa. Tapos yung mga membro ng mga kongregasyon ng Israel, ang sabi ng Diyos sa kanila, magkuha lang kayo tama sa araw na yan. Huwag niyong pasubrahan kasi bukas God will provide. Yung iba hindi naniwala. Akala nila bukas wala na yun. Wala nang mana. Sabi nga ng Diyos tama lang ang inyong i-gather sa araw na ito. Bukas iba na naman, magbibigay na naman ako. Ultimo pagkain na ibibigay ng Diyos sa mga anak niya, fresh. Praise the Lord. Yung word of God dito, laging fresh. Siya yung nagpo-provide galing sa langit. Hindi tayo dito hindi recycle, hindi bahaw. Laging fresh. Laging fresh. So, anong description ng mana? Mana, it is almost tasteless. Ang taste ng mana parang fresh oil. Yung oil na bagong luto na pag tinikman mo yan, halos walang lasa. So yung buhay natin sa sanglibutang ito, mana ang pinapakain ng Diyos sa atin. No spice. Walang ka-spice. Ano yung spice na yan? Yun yung kasarapan na ini-enjoy ng mga ungodly. Kalasingan, babae dito, babae doon, pornography dito, pornography dito, sugal doon, sugal, casino dito, hantak dito, hantak doon, sabong, loto, lahat ng mga nandyan sa syudad makikita mo, disco doon, disco dito, lahat ng mga kamunduhan. Pagpasikatan, pride of life, pabunggahan, payabangan, lahat nandyan yung mga description ng ungodliness at saka yung worldliness. Yung buhay natin, wala na yan. Ang kinakain natin, mana. Ano yung mana? Basahin natin. All right.
Basa muna, Deuteronomy 8:3. Praise the Lord. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and feed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, does man live. Yan. Ang mana, ang interpretasyon dito mismo sa verse na yan, na ang tao hindi lang nabubuhay sa bread. Alam mo yung bread, daming halo niyan. Ha? Punta ka ng Manolet, punta ka ng panadero. Diyan mo makikita lahat ng uri ng bread. Mayroong Spanish bread ba yan? Mayroong munggo, pandimunggo, mayroong pandikoko, mayroong lahat ng masasarap nandyan. Maraming halo. That represents yung kasarapan sa ino-offer ng dyablo sa sanglibutang ito para yung tao mabulagan sa totoong pamumuhay na dapat ipamumuhay na banal. Kaya mana, almost tasteless. That is the Word of God. Sige, tuparin natin yung Word of God. Basahin natin yung Word of God from Genesis to Revelation. Tanggal lahat ng bisyo mo. Tanggal lahat ng kalokohan mo. Tanggal lahat yung pagsunod sa laman mo. Tanggal lahat ang pride of life mo. Tanggal lahat yan. Tapos ang gusto ng Diyos na ipamumuhay mo, holy, righteous, upright. Yung pamumuhay na yan, sa laman, walang kaano yan. Walang pakinabang yung laman natin. Kawawa yung laman natin, but never mind. Kahit ang beginning natin maliit, pero ang laki pagdating ng panahon. Praise the Lord! Ganun po. Tsaka sinabi na yan ni Jesus, that was caught by Jesus Christ when He was tempted. Tingnan mo ang tinuro ni Jesus sa atin sa actual application sa verse na yan. Basahin natin. Matthew 4:4. Praise the Lord. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kailan ito sinabi ni Jesus Christ? Nung gusto siyang tuksoin ng dyablo, tinukso talaga siya. After he fasted. Hindi pa siya nag-resume ng kanyang pagkain. Siyempre, gutom na gutom, empty stomach siya. Kaya tayo, kung kailan tayo empty, uhaw na uhaw, gutom na gutom, yun ipapain ng dyablo sa atin. Kaya kailan marunong tayo magtiis, magtimpi sa sarili, na huwag kang mag-give in sa tukso. Alalahanin mo, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Anong ginawa ni Lord Jesus? Hindi niya ginawa yung bato into bread. Ano yung bato na yan? Yun yung mga gawa natin noon. Hindi pa tayo nakakilala kay Jesus. Tinapay yun noon. Yun ang masarap nating ginagawa, kinakain, meaning to say. Naging bato lang yan, nung nalaman natin ang katotohanan, hindi na natin pinapansin, hindi na natin yan nilalagyan ng kasarapan para i-fulfill natin sa flesh natin. Bato na yan. Ngayon, tutuksoin tayo ng dyablo. Huwag mo ibalik yung tinapay na yan. Be contented with manna, which is the Word of God. Never entertain any temptations for the replacement of the Word of God. Huwag nating i-replace ang Word of God na ating pinamumuhay na ngayon. Huwag na natin niyang baguhin. Continue. Praise the Lord. Patuloy tayo. Di ba? Maliwanag masyado dyan. Sino yung bread na yan na mana galing sa langit? Basahin natin.
John 6:51. Praise the Lord. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yan. Talinhaga yan. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, ako ang tinapay na galing sa langit. Sino man ang kakain sa akin, hindi mamamatay, kundi mabubuhay. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo, yung laman ko, para maging buhay ng mundo. Anong laman niya? Represents His life in the flesh. Kung ano yung ihimplo, ano yung turo, ano yung modelo sa life niya, sa flesh, sa sanglibotang ito, yun ang kainin natin. Yun ang i-apply natin. Yun ang sundin natin. Magiging buhay yan ng mundong ito kung sino man ang kakain sa kanyang laman. Praise the Lord. Huwag nating yung gayahin yung mga taong karnal. Oh, how can this man give his flesh to all of us? This is not enough. Akala nila, tatarin niya yung katawan niya, ipakain sa mga tao. Itong literal, hindi. Karnal yun, ngayon hindi sila makaintindi, hindi sila makaunawa. Hindi nila alam, ang ibinigay niya yung flesh niya para ipakain sa atin. His life in the flesh. Praise the Lord. Yun ang ipakain, ipa-apply sa buhay natin. Who did no sin? Yun ang i-apply natin. Who resist temptation? Yun ang i-apply natin. Who walk humbly? Yun ang i-apply natin. Meek and lowly in heart? Yun ang i-apply po natin. Yun. Yun ang ating kainin araw-araw. Kainin, yun ang gagawin. Kainin, yun ang i-apply natin araw-araw. Non-stop na yan. Praise the Lord. Oh, yung ating laman. Wala na. Wala nang kaligayahan. Yung ating laman, wala nang kaligayahan katulad sa naliligayahan niya sa mundong ito. Tinanggal na yun. Never mind. Sa maikling panahon. Madali lang yan matapos. At hindi yan ang totoong pleasure. Ang totoong pleasure without iniquity, without sin. Ang totoong pleasure, good works. Ang totoong pleasure, love. Ang totoong pleasure, yung bang 9 fruit of the Spirit, love, joy, peace, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance, long-suffering, yan yun ang dapat nating isagawa na ikaliligaya po natin. Praise the Lord. Kaya, yung bread na yan, na manna noon sa Old Testament, si Jesus yan. Basahin natin. Exodus 16:15. Praise the Lord. And when the children of Israel saw it, they said one to another, it was manna, for they wist not what it was. And Moses said unto them, this is the bread which the Lord hath given you to eat. Yan. Who is that bread from heaven? Jesus. Kaya dapat malaman natin, we have to identify that bread. And we have to partake that bread. At tingnan mo, every Holy Communion, anong ginagawa natin? Anong sinabi ni Jesus when He officiated it to His disciples? This is my body, which is broken for you. Take and eat in remembering me. Why we should remember Him? To follow Him. Why we should remember Him? To keep His example. Ingatan natin yung example na ginawa niya para sa atin yan. Kaya, huwag tayong mabahala. Huwag tayong malungkot. We turn that bread into detestable. Anong detestable? Iluod na ta. Yung bread na yan, tiniturn na natin into stone. Kainin mo yung gravel
Di ka masaktan. Kisa nakasulay din ni ka og bugas, wala gikilisan pag-ayo. Nya nay nabilin digtong mga kikan pa sa dryer nga mga batong gagmay. Wa mayabo, wa maapil kay bugat ba na. Nya gutom na kay ka, wa nakitanaw-tanaw sa kanon, sige lang kaghabhab, sige lang kaghabhab. Punit din kag humba kaon. Sa tanto nimong kaon sa humba o pilang kanon ay nasagol nga bato nga gamay kayo pero bato. Pagpaak nimo say bation nimo. Sakit biya na. O mo na ang kasalanan na atong gi-enjoy nung unang panahon nga atong consumption to fulfill our lust of our flesh, lust of our eyes, and to satisfy our pride. Bato na yan. Hindi na tayo nagdi-desire niyan. Wala na yan. Ang ating delight, andito na sa Panginoon. Delight yourself in the Lord. And He will give all the desires of your heart. Remember, the world is of the Lord. Ang mundo, Kanya. Hindi ka magugutuman. Ang mundo, Kanya. From time to time, patikman ka ng Diyos ng blessing na Kanyang ginawa sa sanglibutang ito. Pero maikli lang. Pero meron pang super na hinanda niya yung gusto niyang latter end na ating bigyan ng focus na huwag tayong magkamali for our latter end. Praise the Lord. Anyway, yung mga pagtitiis natin sa mundong ito, light lang masyado yan. Basahin natin. 2 Corinthians 4:17. Praise the Lord. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. That's right. Ang ating magaan na kahirapan, kasakitan, kung ano-ano pang kapaitan sa ating laman dahil ayaw nang masunod ang kanyang gusto. Ayaw na masunod ang kanyang hilig. Ayaw na masunod ang kanyang pita. Affliction yan. You are punishing yourself. But that is just for a moment. And habang ginagawa natin yan, nagtitiis tayo, work it for us, work it for you, a far more exceeding and eternal weight of glory. Yung latter end natin maganda. Praise the Lord. Yung light affliction natin sa sanglibutang ito are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed. Kaya mga anak ng Diyos, ito yung totoong kayamanan. Ito yung tutunay na kayamanan na hindi na mawawala sa atin magpakailan paman. Huwag na nating pakawalan yan. Huwag na tayong bumalik sa tinapay na gustong ipakain ng dyablo habang nandito tayo sa lupa. Huwag na nating yan pansinin. Huwag na natin yang sulyapan. Huwag na natin yang isipin. Huwag na natin kainggitan. Huwag na nating alalahanin pa. Forget it, but fill your mind, fill your heart with the glory of God, with the divine nature of God. Na instead maging partakers tayo sa ungodliness, worldly lust, no, we are partakers of the divine nature of God. Praise the Lord. Ito yung partakers tayo ng divine nature of God. Yan ang totoo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Basahin natin 2 Peter 1:4. Sige, sa last part. Praise the Lord. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped
the corruption that is in the world through lust. Yan. Kailan ka magkaroon ng divine nature of God? Na partaker ka sa divine nature of God. If you already escape from the lust, from the corruption of this world. Escape ka na dyan. You're not slave. You are not servant. You are no longer worker. You are no longer victim of unrighteousness. Escape ka na. Then partaker ka na sa divine nature of God. Yan ang dapat nating ingatan. Yan ang dapat nating proteksyonan. Yan ang dapat nating i-treasure sa buhay natin na wag na yan mawala sa buhay po natin. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises someday up in heaven, even someday here on earth, we will be blessed by God. But do not put your heart there. That by this ye might be partakers of the divine nature. Sa pamamagitan ng mga precious promises of God, you must be partaker of the divine nature, having nature of God, having escaped the corruption that is in the world through lust. Alam mo, mag-ingat tayo. Kasi lalot na tayo nakatikim na ng buhay na malinis, buhay na banal, buhay na matuwid, dahil na-enlighten tayo, dahil nalinis tayo sa Word of God. Mag-ingat tayo. Iwasan natin, layuan natin na makabalik sa kasalanan. Bakit? Basa. 2 Peter 2:20. Praise the Lord. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. Yes. Naka-escape na sila sa pollution, sa karumihan sa mundong ito by the knowledge of the Lord Jesus Christ. Anong ginawa? They again entangled therein. Bumalik sila uli. Na-overcome sila uli ng mundo. The latter end, yun, latter end din. Kung merong latter end ang mga righteous, meron ding latter end ang mga wicked, is worse than the beginning. What is the worst thing? The most worst ever we could consider is no other than to be down there in hell. Doon, yung kaluluwa mo, mapunta doon. If life is real, life is real. Also, death is real. Nandyan sa kabaong na. Kaya mayroong funeral service, mayroong burial service, mayroong paghatid doon sa libingan, hindi na makikita dito sa lupa. Life is real, we can see each other, we can feel each other, yet death is real. So kung yan lahat is real, heaven is real. If heaven is real, hell is real. O, kaya yung latter end natin, huwag mong anuhin yan, i-take light yan. Kaya minsan babalik-balik ko tuloy yung preaching ko na God will have no mercy to those who show no mercy. Ang Panginoon, ang Diyos, hindi magpapakita ng mercy sa sinuman walang ipinapakitang mercy sa kanyang sarili. Pag inuna mo yung kalukuhan, kasalanan, hindi mo iniisip yung latter end mo, wala kang mercy sa kaluluwa mo. Ang latter end, ang makikinabang kaluluwa. Praise the Lord. O kaya sa buhay natin, isipin natin yung kaluluwa natin for the latter end. Hindi kayo mag-enjoy ka sa flesh mo. Bahala ka ng kaluluwa, I don't care who you are. No. Worst ang iyong patutunguhan. Kaya,
Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Sinabi na yan ni Lord Jesus. Alam mo basahin mo na natin. Pagbabalik ang tao dyan sa entanglement na naman sa kamunduhan, sa kasalanan. Di ba sinabi dito, basahin? Di ka na maka-escape niyan. Matthew 12:43 hanggang 45. Praise the Lord. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house, from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he and taketh with himself 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Yan. Sino yung mga lepers? Ilan sila na pinagaling lahat ni Jesus? 10. Ilan ang bumalik? 1. Bumalik to give glory and honor to serve God. Yung 9, they received the freedom from their entanglement of leprosy. Leprosy is lifelong disease. But God cleansed them. Hindi na sila bumalik sa Panginoon. They didn't go back and filled with the Spirit of God to worship, to obey, to serve God. Balik sila doon sa entanglement. Worse yan sila. Papasukan yan sila ng dyablo. After you are being forgiven, you are being cleansed, hindi mo gi-fill up yung buhay mo, bakante. You don't have any activity for the Lord's sake, for the Lord's honor, for the Lord's glory, for the Lord's pleasure, for the Lord's ministry, for the Lord's perfect will. Hindi ka involved dyan, hindi ka engaged dyan, bakante ka. Si Satanas ang papasok sa iyo. And he will bring more 7 spirits. Sino dito ang babae na dating possessed by 7 spirits? Evil spirits. 7 evil spirits. Di ba si Mary Magdalene? Anong ginawa ni Mary Magdalene? She experienced wickedness. She experienced all kinds of evil. Grabe yung worst yung buhay niya. But after he was released, anong ginawa ni Mary Magdalene? Look at Mary Magdalene. Anong ginawa niya? Panahon sa Word of God, nandyan. At the feet of Jesus. Kayo rin. Panahon sa Word of God, tama yung ginawa ninyo. Nandito kayo. Praise the Lord. Kasi ayaw nyo nang i-repossess ng taning. Ano pang ginawa ni Mary Magdalene? Di na siya humiwalay kay Jesus. He assisted Jesus together with some women. Naka-record yan. And she even there at the cross when Jesus was crucified. And she was also the first who reached the tomb and to see Jesus resurrected. In the Pentecost day, he was there. Filled siya. How can Satan repossess her when she is being occupied by the Spirit of God? Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, active ka. Kaya nung nasave ako dito sa holy place, active kagad ako. Hindi na ako nakabalik sa kasalanan, pero hindi ako kumpiyansa. Hindi ako pwede magsabi ng patapos. Kaya nga nag-preach ako dito eh. Even I am a pastor of this congregation, I am not exempted. I might also defile the name of Jesus as others do if I am not careful. We are not exempted. Lagi tayong maging considerate. I-consider natin na habang nandito tayo sa mundo,
isipin natin lagi yung latter end natin. Praise the Lord. Mahalin natin yung pagpalaya ng Diyos sa atin sa entanglement na yan ng kasalanan. At let us be filled, let us be occupied our time, our pleasure, our activities, our thoughts, our love. Let us be occupied which belong to God. Praise the Lord. I-occupy natin yan. Kayo na nakikinig sa Word of God, i-meditate nyo lagi. Pag uwi nyo, nandyan yung Word of God sa isip nyo. Ako naman, after I preach, akala nyo mamahinga na ako, I have to go to my room, study for the devotional. 10 o'clock mamahinga na ako. 5 o'clock gising. I-finalize ko yung for the devotional. So I occupy myself with the Lord's activities. Kayo the same. You have so much activities that someday somehow, pagkita-kita natin, you are bringing something for the work of the ministry. Praise the Lord. You are bringing something. This is teamwork. Teamwork tayo. Hindi maging successful ang Davao congregation kung wala kayo. Kaya isipin natin, be occupied with the works of God para hindi na makabalik yung taning masamang espiritu. Don't be vacant magpakailan pa man. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko nga nalaman since I was 16 years old. Ngayon, malapit na ako mag-60. Hindi ko lang ma-imagine how God occupied my time, how God occupied my moments, how God occupied my activities. Hindi ko lang ma-imagine. Because we should not be vacant, idle. Wag. Lagi tayong mag-abound sa gawain. Kung ano yung role ninyo sa body of Christ, pakayaman kayo para sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Mag-isip tayo. Ano ang nararapat nating payamanin sa gawain ng ating Panginoong Diyos? Napakarami pa na activities. Nag-schedule ako ng mga scheduling ako. May kasal sa Palawan na coming. Si Pastor Tam busy rin sa Luzon. Occupied din siya ng mga schedules doon. Siyempre, kaming dalawa ang naiwan na senior mission pastors. We are so much occupied with schedules. Salamat kami niyan. Praise the Lord. Ganon din ang mga pastors na aming mga subordinates. So, bawat pastor, may mga members, ganon din kayo. We are all occupied with the works, with the ministry, activities for the Lord. Hindi lang natin mamamalayan. Napakabilis lang ng takbo ng mundo. Praise the Lord. Tapos, merong preaching dyan sa sa 30. Merong November 30, ha? 29, mag-proceed na kami doon sa Old Macopa. Sabi ni Pastor Nonoy sa akin, Pastor Chit, pagdala og choir from Davao. Amo na ni karon akong i-open sa mga choir members who are available to go with me and present choir singing. Praise the Lord. Dalawa pa naman yung sasakyan natin dyan Delica at saka yung Sorrento. Delica, magkasyaman niya ng 10. Sorrento, 5. Choir na yan. Kung merong mag-volunteer, 29th Friday, alis na tayo dito. Ngayon, malayo pa yan. Medyo malapit-lapit na. So, we need prayer. Lord, give me strength. Kaya tamaan ka lang ng lagnat, hindi ka na makarating doon. See, we need to pray always. May schedule ako sa Palawan next year. Ang tanong, buhay pa kaya ako niyan? Kung hindi ka buhayin ng Diyos, hindi ka makarating doon. So, nakarely yung ating buhay sa Panginoon.
Nag-propose na ang Canada na pabisitahin kami next year doon. Doon kami mag-Christmas celebration after here. Kasi ang Christmas celebration doon, di man eksakto 3. So maka-spend pa kami dito. Ang tanong, buhay ka pa kaya? So we need prayer. Praise the Lord. Isusustain tayo ng Diyos by the grace of God, by the power of God. Nasa kamay ng Diyos yung ating buhay. Kaya I always pray, Lord, go ahead in all activities that I should perform for your glory and for your honor. Without you, I can do nothing. Pag yan ay kinumit mo sa Panginoon, anong sinabi ni Paul? I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Successful yan by the grace of God. Kaya, let us always consider our latter end. Be occupied with the Spirit of God, with the activities of God, so that Satan, when he will look at you, he will say, oh, it's occupied. I don't have any chance to repossess this person. Wala siyang magawa. Hindi mo lang mamalayan as you go on, as you continue. Pumuti na yung buhok mo. Ubanon ka na. Your age is reaching almost the peak of the lifespan of a person. Pero you're occupied with the Spirit of God. Ang ganda. Praise the Lord. Yan, that is the reality. Kaya sa buhay natin, to God be the glory. Wisdom from above is very precious. Napaka-importante po nito. Kaya, though thy beginning was small, don't worry, for thy latter end should greatly increase. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.